So, hello mga langga, good morning. Ay hindi pala good morning, afternoon na pala kasi alas 12 na pala dito. So, lunchtime na. Pero nagpe-prepare pa sila and then ako naman, nag-prepare ako ng sarili kong pagkain kasi since hindi naman tayo mahilig sa karne, so nakagawa ko ng aking pagkain tapos nagluto rin sila ng sarili nilang pagkain. And then, ganun lang para pakikisama. So, manilot akong gulay. Okay. So, ito siya. Ito yung spinach. And ito, tinan mo tong kaartihan ko sa buhay. May pa ganyan-ganyan pa. So, manatira pang broccoli. Hindi pa yata sila tapos, kaya dito lang muna yan sa loob. Kasi gusto kong sumabay kumain sa kanila. Di ba? Tingnan natin sa labas kung anong ginagawa nila. Bakit malungkot ang baby ko na yan? Nagtatampo ang baby ko. So, what are you doing, guys? Huh? Do you have a chat with Ixie? So serious. This is fasole, Romanian food. Looks so yummy. Very, very big. And this is my bortamari. Okay. Okay, let's maliblib na lugar, mga langga. See it, mga langga. Hello, mga langga. Hello, Magalanga. Hello, Which, mga langga. hello, Magalanga, which I don't know what is. Hello, all my loves. Iwan ko tama yun. So, puntahan natin yung pasukin natin yung ano na to. Kasama pa rin si Ixie. Brown Forester, Bistrita. So, tapos mag-adventure talaga sa mga ganitong talagang tinong nag-video din siya. Nakakatuwa kasi nga lahat halos sumasabay. Tama, kanya-kanya kami ng cellphone. Kanya-kanya kami ng cellphone. Kanya ng video. So, ang ganda. Meron din silang river. Tingnan nyo. May nakalagay na malaking cross. Ayan. So, para makita nyo mga langga, yung itsura dito sa Romania. Hindi naman ako pabalik-balik sa isang lugar. Hindi kami pabalik-balik. So, bawat lugar na mapupuntahan namin, ipapakita namin sa inyo. Hello! Ipapakita ko sa inyo para may idea kayo kung ano itsura nga ba dito sa Romania. Kasi nga, may part doon sa city, maganda yung kanyang itsura, maganda yung city. Tapos mayroon din mga ganitong lugar sa mga liblib, like mga probinsya na. Kaya, huwag kayong matakot dito kasi, wala pong vampira dito. O nga pala, mayroon akong isang commentor, sister na nagtanong siya kung mayroon ba ditong vampire sa Romania. Kasi daw, mayroon daw haka-haka na may vampire dito. Wala po as in. Maniwala po kayo. Walang vampire dito. Parang ano lang din siya. Katulad na ibang part ng Europe, tsaka open country na siya. Wala kayong dapat ipag-alala, okay? Hello, siblings. Puro ang lalaki ng mga bato nila dito. So, 'di ba? Nakakatuwa. Kasi nga, ang layo nga naman ang narating ko, pero sa ganito ako nag-adventure. Pero ang ganda. Kasama ko sila ni partner, si Enlo. Saka, ito lang siguro ang may pagmamalaki ko sa ngayon kasi sa ibang lugar hindi ako nakagala and then dito nakagala rin talaga ako, promise. And see, ngayon papasukin na natin itong daan na to. Hindi na namin pinasok yung sasakyan kasi baka mamaya
maliit lang to na ano, na kalsada. Pero mukhang okay naman siya. Ang masaklap lang doon kung may kasalubong tayo. Pero okay lang, at least meron kami exercise. Medyo malamig. Uy, malamig. Ang ganda oh. Overflowing. Char. Waterfalls. See. Ang ganda. Ayan pa. Naalala ko pagka ganito, maglalakad tayo sa bukid kasi laking probinsya din naman ako. Pag may nakikita kaming ganitong mga malalaking bato, kahoy, ganyan, wag daw maingay, wag daw magsasalita ng kung ano-ano, kailangan tahimik lang. Pero dito sa kanila hindi sila naniniwala kumbaga. Kaya ayan. So ito yung pangatlong araw namin para ma-explore to. Ewan ko ba, alas 4 na ngayon ng ano, oras na ba ngayon? Alas 4 na ng hapon. Medyo may lamig-lamig na kasi nga liblib na yung pinasyalan namin. Pasensya na kayo sa camera ko kung medyo magulo kasi nga cellphone na yung gamit ko, hindi pa ako improvement, mga langga. So, nakakatuwa kasi nga sa tanang buhay ko, ang pangarap ko lang noon, magtrabaho sa malayo. Tapos kung may pagkakataon, mag-DO, makakagala na malapit lang. Pero ngayon wala na akong DO. Nakakagala na ako. Wala ng pera. Kailangan tiis lang hanggang sa maging okay lahat ang aking papel bago ako mapagtrabaho ulit. Sa ngayon kasi, medyo hindi pa ako gaano makakapagtrabaho gawa ng may problema ako sa papel ko. Kaya thankful naman, gala kami ng partner ko. And then, andun sila, kumukuha pa sila ng video. Kinukuha na niya rin ako ng sarili kong video. Sige lang. Nakakatuwa kasi nga, ang tagal. Ngayon lang din ako nakakita ng mga puno-puno. Sa atin, kailangan natin magdala ng bawang, luya, para ibubulsa natin kapag nagpupunta tayo sa ganito. Dito sa kanila wala yan. Ano kasi, nasa paniniwala lang kasi yan. Pero as long wala ka namang ginagawang masama sa nature na to, siguro naman di tayo pagkikialaman. 'Di ba? So nakakatuwa. Ayan, kasama namin si Iksi. Tapos andun yung magulang ni Iksi. Ayan. Medyo malabo lang yung camera ko sa harapan. Ayan. So, ayan lang mga sis ang aking i-explore ngayon. At, no, huwag kayong magpapaniwala sa mga nagsasabi na mayroong mga vampira dito. Kasi kung meron man, ako mismo ang magbabalita sa inyo. Sa ngayon kasi, ang mga pinopost ko, yung mga binabalita ko, tungkol lang dito sa update ng mga papel ko, mga naging experience ko, paano ako dito napadpad, anong mga ginawa ko sa papel ko nung natanggal ako sa trabaho, bakit ako nagkaroon ng problema, lahat yun, naka-detailed yun sa aking mga video. So, ngayon, kasi kami ay nasa bakasyon, nag-explore lang kami, so hindi pa ako gano'ng makapag-focus sa iba yung inquiries, pero sige lang, gagawin ko ng video yan. Sa ngayon, ito muna tayo. Tingnan muna natin ang kanilang kapaligiran dito sa Romania. And para hindi bago sa inyo or kumbaga sa isip nyo, sa isip ko, wala na ako sa isip. Kumbaga kung anong itsura ng kanilang lugar para hindi bago sa inyo pagdating niyo dito, okay? Kasi kung ikukumpara natin sa ibang city katulad ng alam ko sa Middle East, marami na nakaka-experience yan, marami nagbe-video dyan. So alam niyo na yan. Sa Hong Kong, alam ko marami na rin. Pero sa Hong Kong kasi more on cities talaga, building ang makikita nyo, kalsada, sasakyans, lahat. Dito makikita nyo yan sa city. Pero may pagka-boring lang. Kasi hindi sila katulad sa atin na maraming mga decorations.
kahit sa Hong Kong at saka sa Pinas, sa Singapore, maraming mga magagandang tanawin sa city. Pero dito, magagandahan ka sa tanawin nila kapag nasa ganitong nature ka sa bundok kasi iba yung design ng nature nila, ng bundok nila. Yan. May ilog rin naman tayo sa atin eh. Pero nakakamangha, may ilog rin pala sila. 'Di ba? So, ayan lang. Ngayon medyo malayo na yung nilakad namin. So, abangan natin kung ano pa yung itsura doon na magandang interesting. Yung magandang view para makita nyo. Tapos, kapag nandito kayo, edi, ayan, mag-i-schedule kayo palagi ng inyong bakasyon. Ay, naku, mga langga. Wala akong pagsisisi sa kalagayan ko. Basta nakita ko yung natures, mga ganitong mga galaan. Masaya. Kasi hindi mo ma-explain na akala mo noon sa TV mo lang mapapanood ang lahat or makikita. Pero sa totoong buhay na experience ko ang makagala dito sa lugar nila. Pero since kasi hindi pa okay yung mga papel ko, hindi pa ako makakalabas ng lugar nila sa Romania. Hindi pa. So kapag okay na yan by next year, asahan yung mga langga kung saan-saan kami makarating nito kasi dapat this year, gagala na kami sa malayong lugar sa labas ng Romania. So bali sa ibang part ng Europe na yon. Kaya sabi ko hindi pa pwede kasi yung papel ko yun nakalimutan niya. O nga pala yung papel mo pala. Kasi kung okay lang sana ang papel ko by this month, baka nagpunta kami sa ibang part ng Europe. Baka nakalabas na kami ng Romania kahit mga 1 week lang. Kasi ang hilig niya talaga magbiyahe, ang hilig niya mag-travel, kahit ganyan lang yan. Mahal ko yan. So, yun lang. So, Historia Geologica Oltenei dei Monti. Yeah, the geological history of Oltenia. Oltenia Oltenia. is the name of here Mm-hmm. from below the mountain. Oh, this is Romanian. Yeah. Romanian and Yeah. Romanian. So I cannot explain this to you all, mga langga, because it's Romanian. This place was under Under. the ocean. Yeah, can you please help me to explain? And Under then, the ocean. And here it says how started to form the terrain everywhere. And this is the final result after oh, I see. millennia. Oh, wow. So, yeah. Next, see? So, akit daw sila kasi may cave daw doon sa taas. Pero hindi ko sure kung pwede ako. Tingnan ko nga. Tingnan ko nga. Baka pwedeng umakyat din para makita nila yung cave. So, tingnan natin mamaya kung anong cave nila dyan sa taas. So, yun lang masasabi ko sa ngayon, mga langga. Kasi ang dami nag-i-inquire. Hindi ko maisa-isa replyan. So, panoorin nyo na lang po yung mga videos na i-upload ko. And then, for now, parang ito muna yung aking update para sa adventure namin dito ng partner ko at ng family niya. So, family ko na rin siguro. So, ayan, kung makikita nyo, yan, pakalsada. Hindi ko alam kung saan pang diretsyon yan. Kasi doon kami galing. So, mamaya doon kami. Papakita ko sa inyo kung anong mayroon doon. Okay? Nakakatuwa kasi nga, hindi ko naman ito nagagawa sa Pinas. Kahit nag-asawa ako, lagi lang nasa bahay. Pero dito, kapag nag-asawa kayo ng katulad nila, love, mga langga, Diyos me, travel is life sila. So, pero nasa sayo pa rin naman kung gusto mong sumama para sa makapasyal or hindi, nasa sayo pa rin naman yan.
Ngayon, kung iniisip mo yung kalagayan mo, kung sensitive ang pagdadalang tao mo, kung hindi ka naman buntis, nasa sa'yo pa rin ang desisyon mo kung papaano, kung gagala ka o hindi. So, ganyan lang dito. Walang sapilitan kumbaga kasi bago magdesisyon yung partner ko na gagala or magbakasyon, punta sa ganito, nagtatanong muna siya, "Can you?" Sabihin ba niya tatanungin niya ako kung kaya ko pa, ganito, ganyan. Sabi ko, tingnan natin, gano'n lang ako, kung kaya, kakayanin, o 'di ba nabubulol na ako. Pero yeah, basta gano'n lang. So yun na, malabo yung camera natin, pero hirap yata silang umakyat si partner. Kasi yung aso, ayan pahirapan yung aso. Oo, malaki kasi yung aso. So papasok sila doon sa cave. Yung cave na 'yan, ano daw 'yan, dating cave ng mga bears. Pero ngayon daw wala ng mga bears 'yan, kaya okey na. Puwede na yatang pumasok. So yung ganitong gulay pala, anong tawag nito? Dahon, dahon. Hindi ko alam kung ito ba yung pinamumunas natin sa puwet sa probinsya. Pero masarap daw 'to, ginugulay nila. Sabi niya masarap daw, ginugulay. Hindi ko alam 'yun, yung ganito, murag hagunay manigod sa ato ang mga langga 'no. Ginugulay niya, sabi niya makakain daw 'to. Okey. So kamusta kaya sila? Tingnan natin ang pagbaba nila. Ano, madulas. So may naririnig akong mga bato na nagbabagsakan doon. Ibig sabihin galing 'yan sa ano, sa mga bato-bato na malalaki. Nagbabagsakan, malakas kasi yung hangin, eh, kaya nagbabagsakan yung mga bato. Oh, ayan na, nakita na nila siguro yung cave. So hindi na kami yata tutuloy doon mga langga kasi masyado ng malakas yung hangin. And then nagbabagsakan yung mga bato. Ito yung narinig ko kaninang lakas ng bagsak. So, be careful. So this one, I heard this one falling down. It's quite dangerous. Yeah. So I heard this one drop, maybe this one, the big rocks falling down. Maybe that one. So, malakas kasi yung hangin, kaya yung mga bato nagbabagsakan. So, delikado kung tutuloy kami. Ngayon, hanggang dito lang kami sa may bridge na yan. Tapos balik na kami. Kasi, nakita na namin kung ano itsura ng cave na to. Lugar na to. So, ayan, yung mga bato. Nagbabagsakan. Mahirap ng mabato tayo dito ng bato. So, kaya, maganda pumunta dito siguro pag hindi mahangin. Para hindi nagagalaw yung mga bato. Yan. Yeah. So, nababalik na kami. Di bali, at least na-experience namin dito bandang kalahati. Oo. Tsaka tinan mo yung bridge niya, luma na siya. Sira-sira na. Ayan. So, ayan, kailangan na lang natin magdoble ingat, lalo na sa mga ganitong adventure. So, yan lang mga sis, araw na to. Hiningal ako kasi malamig pa. Malakas ang hangin, naglalakad. So, yan lang muna sa ngayon. See you sa susunod ko na video.